Sa isang mundong puno ng iba't ibang muka, wika at karanasan, may mga kwentong hindi naririnig at may mga boses na madalas lumulubog sa ingay ng karamihan. Ngunit sa bawat kwento may aral, sa bawat pagkakaiba may kabuluhan, at sa bawat tinig may puwang. 20 taon nang nagtatrabaho sa iisang kumpanya sa Amerika ang ama ng isang Pilipino. OFW, masipag, walang palya. Kahit may blizzard, pumapasok. Kahit pagod, hindi nagrereklamo. Kaya naman, para sa kanyang mga puting superior, siya ay isang asset na hindi nila kayang mawala siya. Iba't ibang lahi ang nagtatrabaho sa kumpanyang iyon. Mga puti, itim, Indiano, Latino, pero ang mga Pilipino raw ang pinakapaborito dahil sa sipag, sa disiplina, sa dedikasyon. Isang araw, humingi ng 3 linggong bakasyon ang mga Indian at Puerto Rican na katrabaho ng kanyang ama. Hindi sila pinayagan dahil daw tamad ang kanilang lahi. Pero nang ang ama niya ang nag-file ng vacation leave, agad itong inaprubahan. Sa mundong pantay-pantay, minsan ang respeto at oportunidad ay nakabase hindi sa pagkatao, kundi sa persepsyon tungkol sa kung anong lahi ka kabilang. Si Emil, isang fresh graduate. Bago, masigla at puno ng ideya. Bagong salta sa isang tradisyonal na marketing company na unti-unting nalulugi dahil hindi na bumibenta ang kanilang lumang paraan ng pagpropromote. Nag-propose si Emil ng bago, content na may humor at jargon ng kabataan, makabago, relevant. Isang ideyang pwede sanang magligtas sa kanilang kumpanya. Pero, tinanggihan agad ito ng direktor. Ang sabi, hindi to aligned sa core values. Pero ang totoong dahilan, dahil siya'y bago, junior creatives lang, at hindi raw dapat siya nang hihimasok. Sa halip na yakapin ang sariwang ideya, mas pinili ng kumpanya ang conformity kaysa innovation. Isang paalala na minsan ang inclusion ay nagsisimula sa pakikinig. Isang Reddit user ang nagbahagi ng kakaibang karanasan. Hindi raw siya nakaranas ng panlalait o racism sa ibang bansa. Pero ramdam na ramdam niya daw ang pagiging estranghero. Hindi dahil inaapi siya, kung hindi dahil hindi niya nararamdaman na siya ay kabilang. Doon niya naisip umuwi sa Pilipinas, sa lugar kung saan hindi niya kailangang baguhin ang kanyang anyo para lamang maging siya. Sa parehong post, may isa pang nagkomento. Ang tunay na integration ay hindi pagsama sa kapwa Pinoy abroad, kundi sa aktibong pakikilahok sa lokal na komunidad. Makipag-usap, makihalubilo, makisama sa local way of life. Dahil ang belongingness hindi lang hinahanap, ito'y pinaglalaban. Ang komunikasyon ay hindi lamang isang plataporma upang magpabatid ng mensahe. Isa rin tong paraan upang kumilala ng ibang kultura at maintindihan sila. Tunay na mahalaga ang komunikasyon upang magkaroon ng pagkakaisa ang bawat tao. Ang pagkakaiba-iba o ang diversity ay lumilikha ng espasyo para sa pagsasama-sama ng iba't ibang pananaw, kultura at pagkatao. Ngunit nakita rin natin ang kabilang mukha nito. Kung paanong nagkakaiba-iba ang kultura o etnisidad, kapag nagsama-sama ay maaaring magkaroon ng tensyon, paghahambing at paglitaw ng mga stereotype. Sa dulo ng araw at kahit ano pa mang kwento, iisa lamang ang tanging tumatakbo sa ating isipan.
saan nga ba tayo nararapat? Ang pagiging kabilang sa isang komunidad ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo o sa lahi. Bagkus ito'y hindi kasukat-sukat. Ito ay nararamdaman sa tuwing may nakikinig, tumatanggap at kumikilala sa atin bilang tao. Kaya marahil ang totoong tanong ay hindi kung saan tayo kabilang, kundi paano tayo makikitungo sa isa't isa. Ating unang sagutin ang unang tanong. How did communication shape your understanding of inclusion? Ang komunikasyon ay hindi lamang nagsisilbing paraan upang maiparating ang isang mensahe, kundi hinuhubog din ito ang ating pag-unawa na maaari rin ito maging daan upang ma-assimilate ang mga dayuhang kultura sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa mga lokal na residente, upang matutunan at maisabuhay ang paraan ng pamumuhay ng isang komunidad. Kaya naman ang pagkakaroon ng kasanayan sa pakikipag-ugnayan ay mahalaga upang makibahagi sa isang kultura. Upang higit itong maipaliwanag, ibinahagi naman namin ang kwento ng isang Reddit user na hindi karaniwang ginagamit ng karamihan ang wikang Ingles sa Spain. Ang pag-aaral ng Spanish ang tanging epektibong paraan upang makipag-usap at makabuo ng koneksyon. Pinakita nito na upang may pabilang sa ibang bansa, kinakailangan ng aktibong pag-aangkop, gaya ng pagkatuto ng wikang Spanish, upang makisalamuha sa mga lokal at makilahok sa komunidad. Ito ay nagbabalik sa ating natutunan sa Module 3 mula sa TED Talk ni Julian Burrell sa How Culture Drives Behavior, kung saan binanggit niya ang tatlong paraan upang magkaugnay sa isang kultura. Ang pinamalas ng Reddit user ay ang pag-conform, kung saan ang pag-iisa sa lipunang kinabibilangan ay makatutulong upang makilala ang kanilang kultura at lipunan, na nagbibigay daan upang sila ay masama sa lokal na kultura at maging bahagi ng komunidad. Atin naman dumako sa pangalawang tanong. How does diversity affect your view of a global village you are a part of? Naniniwala kami na ang pagkakaiba-iba ay lumilikha ng espasyong nagpapahintulot sa magkakaibang grupo na mas magkasamang mumuhay ng mapayapa. Gayunpaman, nakita rin namin ang mga epekto ng iba't ibang kultura o etnisidad kapag sila ay nagsasama at kung paano nila naapektuhan ng isa't isa. Isa sa mga napansin namin sa mga kwento ay ang madaling paglitaw ng mga stereotype dahil sa paghahambing tulad ng magkakaibang katangian ng mga kultura, kung saan may mga katangian na mas nangingibabaw sa iba o yaing natatangi lamang sa ibang partikular na kultura. Makikita ito sa kwento ng isang OFW na mataas ang pagtingin sa kanya ng isang kumpanya dahil siya ay Filipino, nakilala sa pagiging masipag. Sa kabilang banda, may mga etnisidad naman inilalarawan bilang hindi ka nais-nais dahil hindi raw kasing sipag ng mga Pilipino o kaya tuwirang tinatawag na tamad. Pinakita nito na ang paglitaw ng hindi pantay na pribileyo sa mga manggagawa ng kumpanya batay sa kanilang lahi, kung saan ang isa ay mas pinapababoran pagdating sa patas na kompensasyon kaysa sa iba. Ito ay naipamalas ng agad pinagkalooban ng leave ang OFW kumpara sa kanyang mga kasamahan na ibang etnisidad na sila ay tinanggihan naman ng kanilang leave. At para sa panghuling tanong, what's the biggest hindrance in a diverse community based on the stories that were told? Una ay ang pag-aangkop. Ipinakita ito sa dalawang kwento sa isang Reddit thread. Simula sa kwento ng isang Reddit user na nagbigay diin sa kahalagahan ng pag-aaral ng wikang Spanish bilang paraan upang epektibong makipag-ugnayan sa mga lokal. Isa pang kwento ang nagpaliwanag ng nakaramdam naman ng para silang outsider, kahit wala namang uri ng diskriminasyong panglahi ang kanilang naranasan. Kalaunan ay sinabi nilang ay silang bumalik sa Pilipinas upang malayang maipahayag ang kanilang pagkakakilanlan bilang Pilipino at upang hindi na kailangan pang makisama. Ipinapakita nito na ang pag-aangkop sa dayuhang kultura upang makaramdam ng pagiging kabilang sa isang komunidad ay nangangailangan ng malaking pagsisikap at tiyaga. Bukod sa pangangailangan ng pag-aangkop, ang pagkumpronta naman sa kinikilingan ng isang kultura o bias sa trabaho ay nakikita ring isang hadlang. Ipinakita ito sa kwento tungkol sa isang OFW na kung saan mas pinapaboran sa kultura ng kanilang kumpanya na magagandang katangian sa pagtatrabaho gaya ng pagiging masipag na siya naman nagdulot ng pribileyo, tulad ng agarang pag-aproba ng kanyang leave kumpara sa kanyang mga trabaho. Isa pang pagkiling o bias sa trabaho makikita sa kwento ni Emil na nagmungkahi ng kanyang marketing approach upang tugunan ang pagbaba ng dami ng kliyente ng kanilang kumpanya. Ito ay kalaunay tinanggihan dahil sa dahilang mababang ranggo ni Emil sa kanyang kinatatrabahuan. Ang mga hadlang na ito ay hindi lamang nangangailangan ng matinding pagsisikap at pasensya para makisama sa bagong kultura, kundi nagdudulot din ito ng hindi patas sa kompensasyon at mahinang partisipasyon ng mga manggagawa sa kumpanya. Sa kabutihang palad naman, ang komunikasyon, maging ito man ay pagkatuto ng bagong wika o pagtupad ng communication-driven na kultura sa trabaho, ay makatutulong upang sama-sama makibahagi ang ating pagkakaiba-iba sa maraming paraan.